ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen! Malakas na papuri sa ating Diyos! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Purihin ang Diyos! Amen, Lord. Amen! Itaas po natin ang ating mga kamay. Praise you, Jesus. Tunay nga, Lord God, na Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, sa lahat ng oras. Holy Spirit, rain down. Ang presensya ng ating Panginoon ang kailangan natin sa ating buhay. Praise you, Jesus. Holy Spirit, rain down, rain down, oh Comforter and friend. How we need your touch again, Holy Spirit, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your words. Holy Spirit, rain Holy down. Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, oh Comforter and friend. How we need your touch again, Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen, No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what's God has in store. So open up heaven, open it wide, over your church and over your hearts. Holy Spirit, rain down, rain down, oh Comforter and friend. How we need your touch again, Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Amen! Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay!
Amen. Ang lahat po ay nakahanda ng magpuri. Amen. Ang lahat na ay handa na. Amen. Amen. Wala akong marinig. Amen. Parang hindi pa sila handa. Amen. Praise Tayo the Lord. sasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil ang ating kaluluwa, ang Diyos lang ang hinahanap-hanap. Amen? Amen. Kaya tayo sasamba. Amen. Woohoo! Glory to God! Woo! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang pananatahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen! Woo! Hallelujah! Wala tayong bang hinahanap kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya every Miyerkules, nandito tayo upang hanapin natin ang presensya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay. Amen. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Tunay nga, Lord, sa nasusulat sa Psalm 96 verse 4. For great is the Lord and most worthy of praise. He is feared above all. Tunay nga, Lord God, na napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pag-asa sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang lalapitan namin, Lord God, dahil walang imposible sa pangalan mo, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. You are the greatest, the Lord, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Minsan pa, great is the Lord. Great is the Lord, in whom we have a victory. He hates us. He hates us against the enemy. We bow down, O God. We bow
El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the darkness on the east, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. The years you made it clear that the time of Christ was near. But our people could not see what Messiah hoped to be. For your words that take the plan, they just could not understand.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang Al Shaddai. Sa ngalan po ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinupuri ka namin, Ama, at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa gitna ng mga pagsubok, suliranin na aming nararanasan upang patuloy kami, O Diyos, maging matatag, maging matagumpay. Salamat dakilang Ama sa biyaya ng buhay at kalakasan bigay mo sa amin sa araw na to upang muli sa dakong ito patuloy kami magsama-sama upang dumulog sa trono ng iyong biyaya, O Diyos, at ikaw ay aming maparangalan. At higit sa lahat, O Diyos, ang iyong mga salita ay aming mapakinggan. Patuloy, Ama, dumadalangin kami na sa hapon pong ito, mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Ang mga salita mo magpapatatag sa amin, ang mga salita mo magbibigay sa amin ng liwanag, ang mga salita mong patuloy dadala sa amin sa isang maayos at matuwid na pamumuhay. Ang siya po naming dalangin, ituro mo po sa amin. Upang Panginoong Yesus, malugod ka sa bawat isa sa amin at ang mga pagpapalang iyong ipinangako, malayang dumaloy sa buhay po namin. Lukuban mo kami ng malabay na pakpak o kapangyarihan ngayon sa aming pagtitipon at tulad ng iyong pangako, Diyos, kami po'y inyong samahan. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isa, Ama namin nasa langit, at ipagkaloob sa amin sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig.
ng Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata po ay 8, simula mga talata 26 hanggang sa susunod na mga talata. Nasadsad sila sa lupain ng Gergeseno, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya'y sinalubong ng isang lalaking taga roon. Ito'y inaalihan ng demonyo, kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki, nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang inaalihan ito at kahit nabantayan, ipangaw at gapusin ng mga tanikala, pinapatid niya ang mga ito at siya'y itinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Lehiyon, tugon niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. At nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusan tumalon sa kalaliman na walang hanggan. May malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa burol na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakas sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inaalihan ng demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. At sila'y lubhang natakot. Isinalaysay naman sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang inaalihan ng mga demonyo. Ang mga Gergesenong nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain sapagkat takot na takot sila. Kaya lumulan siya sa bangka at umalis. Nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama, ngunit pinauwi siya ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Sinong naniniwala na mahal siya ng Diyos? Naniniwala kayong mahal kayo ng Diyos? Sige, lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Okay. Muli, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa gospel po natin, sa ebanghelyo po natin, ang sabi po dito, yung tao pong iyon ay nakita nilang nakaupo sa paanan ng Panginoong Hesus, may damit na at ang sabi po, matino na ang isip. Amen? Matino na ang isip, sabi po riyan. Mapatid sa Panginoong Hesus, kung ano ang iniisip natin, yun din ang ating sinasabi. Minsan kung anong ating sinasabi, yun din ang ating ikinikilos.
At anumang ating ikinikilos, yun ang ating kinagagawian. At anumang ating kinagagawian, yun din ang ating nagiging pagkatao. At kung anong ating pagkatao, yun din ang ating magiging kahahantungan. Amen? Magiging kinabukasan. Kung mabuti tayo ngayon, tiyak, mabuti, maganda ang iyong kahihinatnan. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Dito po sa pangyayari po dito sa tao po na ito na pinalaya ng Panginoong Hesus sa masamang espiritu, pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, sino ang mga saksi doon sa ginawa na ito ng ating Panginoong Hesukristong kabutihan sa tao pong iyon? Ang sabi po, may mga taong, isa sa mga saksi po diyan ay yung mga tagapag-alaga ng baboy. Pangalawa, mismo yung taong pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang kalalagayan ng tao dito sa ating binasa po mga kapatid, siya po ay inaalihan ng masamang espiritu at matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na nakatira. Sa libingan nakatira. Yung salitang walang damit, hubad. Amen. Sa libingan nakatira. Na parang yung kanyang kalalagayan sa kabila na siya po ay buhay pa, pero ang kanya pong kalalagayan nung sandali po na yan ay parang maihahalin tulad natin sa isang patay. Hubad. Alam naman natin, pag sinabing kapag ang tao namatay na, wala kang madadala. Amen? Wala kang madadala, hubad. Dito po nakatira sa libingan na tila bagay, nung sandali na yan, ang kahalintulad niya ay para siyang isang patay. Bakit kaya? Minsan, ang tingin ng tao sa kanyang sarili ay para siyang patay, mga kapatid. Ang tingin ng tao sa kanyang sarili, bakit mga kapatid? Sapagkat minsan po mga kapatid, dahil po minsan ang tingin po natin sa kanila ay wala na silang silbi. Ang patay ba may silbi pa? Wala na. Ang kahalintulad niya, nung sandali na yan, para po siyang isang taong patay, yun din ang tingin niya sa kanyang sarili. Pag sinabing parang patay, mga kapatid, dahil tingin niya wala na siyang silbi, dahil yun din naman ang tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Amen? Kaya kapag ito po yung tingin natin po sa ating kapwa, tila baga mga kapatid, ang pakiramdam nila ay para rin silang isang patay na wala ng pakinabang. Hinayaan siya ng kanyang mga mahal sa buhay na malayo sa kanila. Ang sabi po dito, dinadala siya ng masamang espiritu doon sa ilang, inilalayo sa karamihan. Amen. Hinayaan siya ng kanyang mga mahal sa buhay na kung saan po ay malayo sa kanila at manirahan doon na lang sa ganong lugar. Ang sabi po, sa libingan siya naninirahan. Na minsan, kapag yung ating mga mahal sa buhay minsan ay, alam naman natin, minsan kasi pag may pakinabang, mahalaga pa sila sa atin. Pag wala ng pakinabang, kasi minsan parang wala na rin silang halaga sa atin. At kapag dumarating sa punto na tila bagay na sa ganito silang kalalagayan at hinahayaan na lang natin sila minsan malayo sa atin, di po ba parang na rin natin silang itinuturing na patay na para sa atin? Amen. Na minsan ang turing na rin po natin sa kanila ay parang patay na sila para po sa atin mga kapatid. Na minsan bakit ganito po, hinahayaan na lang natin sila, hinayaan siya ng pamilya niya, malayo na lang sa kanila, manirahan doon, na para bagang matatanaw natin na para sa kanya mga mahal sa buhay, na hindi na siya nililingap sa ganong kalalagayan niya, para na siyang itinuturing ng kanyang mga mahal sa buhay na patay na para sa kanila. Amen? Na minsan, kaya ito nangyayari po, nagagawa po natin ito, kasi minsan mayroong mas mahalaga sa atin na ayaw natin mawala sa atin kaysa magiging kapalit nila.
Nangyayari po yan, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Minsan, ayaw natin pag-aksayahan sila ng panahon. Dahil kapag ang panahon natin, ituon natin sa kanila, malaking kawalan iyon sa atin. Minsan, yung kayamanan meron tayo, minsan ayaw natin na gastusin na lang para po sa kanila kasi kawalan iyon para po sa atin. Na hindi bali na lang sila ang mawala at malayo sa atin, wag lang yung mga bagay pong ito. Na hindi bali na lang maparamdam natin sa kanila na para na lang silang patay para sa atin. Wag lang yung mga bagay na inaasahan natin na kapagbibigay ng buhay para po sa atin. Ito po yung kalalagayan ng tao pong ito. Na kapag ito ang kanilang nararamdaman at ito yung ating ipinaparamdam po sa kanila, lalong nagkakaroon ang demonyo ng pagkakataon. Amen? Na makapanghimasok sa lugar, sa buhay po nila, lalo nagkakaroon ng demonyo ng lugar sa buhay po nila mga kapatid, at nagagawa ng demonyong isiksik sa kanilang puso't isipan na makatulad nila'y wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa ang mga katulad po nila at naisisiksik po ng demonyo sa puso't isipan nila na wala ng nagmamahal sa kanila. Amen. Kaya minsan may mga tao na kapag ito po yung kanilang nadama, minsan kapatid na tila bagay ay ipinapadama natin sa kanila, wala na silang saysay, wala na silang halaga mga kapatid. Minsan itong mga tao na to lalo na kung saan nagwawala. Amen? Lalo nagwawala, lalo nang sinisira po yung kanilang buhay. At hindi lang, buti kung ganun lang. Pero minsan kapatid, isinasama pa tayo, lalo pang piniperwisyo din ang buhay natin. Amen? Na kung saan, naiisip nila minsan, damay-damay na lang. Amen? Kung hindi nyo ako nagawang mahalin, di pare-pareho na lang tayo. Na kung saan, mas lalong nakakakilos ang masamang espiritu. Amen. Dito po, isa pa sa tatanawin po natin dito, ay yung ginawa ng mga demonyo po nung sandali pong iyan. Nung makita ng mga demonyo itong ating Panginoong Kristo, anong ginawa ng demonyo? Nagpatirapa. Nagpatirapa sa ating Panginoong Kristo. Yung pagpapatirapa po na yon ay pagsamba sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sinamba po ng demonyo ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan o sa katauhan, sa pamamagitan ng katauhan ng taong inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, talata 11, ang sabi roon, nananalig ka ba o nananampalataya ka ba sa isang Diyos? Mabuti iyan. Amen? Kung tayo nananampalataya sa isang Diyos, mabuti yan, ang sabi ni Santiago. At ang sabi niya, ang mga demonyo ay nananampalataya din, nangangatal pa. Amen? Kanina sa awitin, ano yung awit natin? Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Sino yon? Sino yung hinahanap nyo sa buhay nyo? Na kapag wala ka ay hindi makontento. Pasadahan mo ang konti, Brother Jeff. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Sagad-sagaran ang kasiyahang nadarama ko. Hallelujah, glory to God. Amen. Sana, purihin ng Diyos. Glory to God. Ikaw ang hinahanap-hanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay hindi makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kaligayahang, kasiyahang nadarama ko. Amen? Amen. Parang ang sarap damhin na kapag itong nararamdaman ng lahat ng tao, kapag sumasamba sa ating Panginoong Kristo, kung ganito lang kauhaw ang puso ng tao na laging sumamba sa Panginoong Hesus, walang lugar ang demonyo sa puso ng tao.
wawalan siya ng lugar sa puso ng bawat tao. Amen? Kung mararamdaman lang at ito lang ang pupuno sa puso ng tao, yung kaligayahan, yung kasiyahan na dulot ng pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. May isa pa po roon na stansya na sinasabi ay sa banal na tahanan mo. Sige, ang banal. Sige, Brother Jeff. Banal na tahanan mo, ang hinahanap Oh, ng glory puso to God. ko. Hallelujah. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Glory to God. Amen? Ang banal na tahanan mo, ang siyang hinahanap ng puso ko. Bakit? Sa banal na tahanan, ando doon ang Diyos. Amen. Kaligayahan na hindi kayang bilhin. Amen. Mararanasan mo sa tahanan ng ating Diyos. Sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ginawa ng mga demonyo nung sandali na yan, nagpatirapa, sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ginawa ito ng mga demonyo. At sumigaw po ang mga demonyo po na ito po yung kanyang isinisigaw. Ang sabi niya, ipinapahayag niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Dahil anak ng kataas-taasan Diyos, ipinapahayag niya, kayo ay Diyos. Nung sandali na yan, ipinapahayag niya, pag sinabi niya, anak ng kataas-taasan Diyos, idinideklara niya, makapangyarihan ka. Amen. At dahil ikaw ay Diyos, ikaw ay makapangyarihan, dapat ka lang sambahin. Dapat kaming sumamba sa iyo. Amen? At ganun po ipinakita, nirespeto po ng mga demonyo po na ito, yung pagiging Diyos at pagiging makapangyarihan ni Kristo kaysa kanila. Amen? Ipinakita nila, iginalang nila sa pamamagitan ng kanilang ginawang pagsamba. Nung sandali po na yan, ang mga demonyo po ay nakiusap. Amen. Nakiusap sila sa ating Panginoong Hesukristo. Sa isang bahagi po sa talata 31, sabi po, nagmakaawa sila kay Jesus. Na ang sabi po nila, nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusan tumalon sa kalaliman. Huwag silang utusan tumalon sa kalalimang walang hanggan. Ano po yung kalaliman na ito na walang hanggan na kanilang tinutukoy? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 5 o 25 at talata po ay 41, ito po yung sinasabi. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Narinig niyo po? Ang sabi una nilang sigaw na parito ka ba para parusahan ako, parusahan kami? At ang sabi niya, huwag mo namang iutos sa amin na tumalo na kami sa kalaliman na walang hanggan. Amen? Parang sinasabi niya, huwag mo na ngayon. Nagmamakaawa mga demonyo nung sandali na yan na kung saan huwag silang utusan ni Jesus Kristo na tumalon doon sa sinasabi po na to sa apoy na hindi na mamamatay kailanman. Amen? Nakikiusap sila kasi pag sinabi ni Jesus, obligado silang sumunod. Hindi nila pwedeng suwayin dahil higit siyang makapangyarihan sa lahat. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakiusap po sila sa ating Hesukristo, nagmakaawa po sila sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dyan mga kapatid, ang sabi po, at sila'y pinagbigyan ng ating Panginoon. Amen? Pinagbigyan sila ng Panginoong Hesukristo. Kung yung mga demonyo, pag nakiusap, pinagbibigyan ng Diyos Ang anak pa kaya? Amen. Narinig niyo po? Amen. Kaya minsan ang sabi ng tao, bakit na lang ganun, Lord? Puro na lang pagsubok. Puro na lang kahirapan dumarating sa buhay ko. Bakit ganun?
Kung ang demonyo madalas lumapit kay Lord at sabihin, pahintulutan siyang pakiman ang buhay mo, talaga mapupuno ng problema ang buhay mo. Dahil hindi gagawa ang demonyo ng mabuti sa'yo. Amen? Sasabihin ni Lord, sasabihin natin, ba't pinahihintulutan ng Panginoong ang dyablo na gawin ito sa atin? Amen? Kasi minsan may layunin din naman eh. Minsan kapag nangyayari na yan, nagigising din tayo eh. Amen? Siguro sinahayaan na lang ni Lord, o sige, ang demonyo lumalapit, hinihingi niya na itong gustong gawin sa iyo. O sige, gawin man. At alam natin, nangyari yan sa buhay ni Job. Amen? Na kung saan hinahayaan ng Lord gawin sa atin, para na kung saan ay magising din tayo. At tayo din ang matutong lumapit sa Panginoon, para na kung saan, mga kapatid, yung talagang pagpapalang nakalaan para po sa atin, ang siya po nating makamtan sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po, ang sabi po diyan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Buksan niyo po yung ating pandinig sa mga sandali po na ito. Ang kanila pong kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yan ay huwag muna silang patalunin doon, utusan tumalon sa kalaliman pong iyon, na kung saan para sa kanila, parusa iyon. Na ang sabi po, huwag muna ngayon, huwag muna kaming parusahan ngayon. Amen. Pangalawa po na kanila pong kahilingan po dito, ay hayaan na lang sila na kung saan doon na lang sila pumunta sa mga baboy. Amen. Hayaan na lang sila na pumunta doon sa mga baboy. Ito po yung kanilang request sa Panginoong Jesucristo, na hayaan na sila ng sandali na yan ay lumipat na lang doon sa mga baboy, at sila naman ay pinayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hinayaan na sila ng Panginoong Jesus na lumipat po doon. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, bakit sila hinayaan ng Panginoong Jesus na lumipat doon? Kung hiniling po ng mga demonyong ito, ay lumipat sa iyo, lumipat yan sa katabi mo, malamang hindi papayagan ng Panginoon. Amen? Hindi papayagan niyo ng ating Jesucristo kung sinabi ng mga demonyong ito, lumipat na lang kami dyan, hayaan mo kaming lumipat yan sa mga alagad mo. Di ba? Hindi papayagan niyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi alam ng Panginoong Jesus, hindi sila karapat-dapat dyan sa katawan mong iyan. Dahil katawan mo iyan, pagmamayari yan ng Diyos. Pagmamayari yan ng Panginoong Jesucristo, tapos pahihintulutan yan, demonyo ang manahan dyan, hindi papayag ang Panginoong Jesus. Amen? Na sabi nga ni San Pablo sa unang Korinto, Kabanata 3, talata 16, hindi nyo ba alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Amen. Na sumasa inyo? Amen? Kaya hindi sa papayag na kung saan doon sa lumipat sa atin. Kaya nga pinapalaya niya iyon. Kaya pinayagan ng Panginoong Jesus na ang mga baboy na sila ay pumunta doon sa mga baboy. Amen? Lumipat sila doon sa mga baboy. Ang tanong ko mga kapatid sa Panginoong Jesus ay, ano nangyari sa mga baboy? Ang sabi po dyan, no, ang mga baboy po ay lumipat sa kanilang mga samang espiritu, ang mga baboy tumakbo, sumibad ng takbo at tumalon doon sa lawa. Amen? Tumalon sa lawa. Ang mga baboy po nito at sila po ay nalunod. Sana kung may nakikita tayong tumatalon, baboy lang. Wag naman tao. Amen? Pero sa panahon na ito minsan, alam po natin mga kapatid, may mga taong tumatalon ng building. Amen? Anong dahilan diyan? Ayan. At yan po ay gawa ng demonyo sa buhay ng tao. Na kapag ang tao dumating sa ganong punto, walang ibang binubulong ang demonyo, tumalon ka. Amen. Yan ang kailangan mong gawin, tumalon ka. Namatay po, ang sabi po, ang mga baboy ay namatay. Amen. Nung namatay yung mga baboy, saan napunta ang mga demonyo? Alang naman namatay din sila. Amen? Ha? Ayan.
Saan napunta kaya yon? Gusto nyo ba malaman kung saan sila napunta? Amen. Sinong gustong malaman kung saan napunta itong mga demonyong iyon? Ngayon, kung gusto nyo malaman kung saan napunta sila, bumalik kayo sa Miyerkules. Babalik ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag bumalik kayo sa Miyerkules, malalaman nyo kung saan sila napunta. Ano? Ayan. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dito po makikita po natin, matapos po ang tao na ito ay makalaya sa masamang espiritu, makita natin kung ano ang kanyang kalalagayan. Ang sabi po, ang tao po nito, dati po ay ang kanyang kalalagayan, nung siya po ay inaalihan pa ng masamang espiritu, ang tao po nito ay walang damit, naninirahan po siya doon sa libingan. Amen. Pero nung siya po ay matino na, makikita mo, nung siya'y matino, ay nakaupo na siya sa paanan ng Panginoong Hesus, may damit na siya. Amen? May damit na. Pero nung wala pa siya sa matinong pag-iisip, ang sabi po diyan, nakaupo na sa paanan ng Panginoong Hesus, may damit na at matino na ang isip. Amen. Matino na ang isip. Ano? O nga naman, di ba? May nakikita ba kayong tao naglalakad dyan sa kalsada na hubad na nasa katinuan pa? Di ba? Ibig sabihin nun, wala yun sa katinuan, di po ba? Pero ang tao na kung saan sa katinuan, may damit. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi mo na matatanaw sa Kanya yung nakakahiyang kalalagayan. Amen? Yung dati po, nung siya inaalihan pa ng masamang espiritu, makikita po natin kung paano siya inilalagay ng masamang espiritu sa nakakahiyang kalalagayan. Amen? Subalit dito, nung makalaya na siya, naging matino na siya, hindi mo siya makikita na yung kanyang pagkatao ay nakakahiya pang pagkatao. Inayos na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Maalala niyo po si Eva at si Adan. Anong nangyari kay Eva at Adan? Nung nawala na sila sa katinuan, di ba wala ng damit? Amen? Natatanaw na nila yung kanilang sarili na wala na silang suot. At tumatanaw nilang wala na silang suot, nahiya na sila sa isa't isa. Nakita nilang nakakahiya yung kanilang kalalagayan. Amen? Hinubaran po sila ng demonyo nung sandali pong iyon. Anong hinubad sa kanila ng demonyo? Yung kaluwalhatian, mayroon ang Diyos na bumabalot sa kanila. Nung nababalot sila ng kaluwalhatian po ng Diyos, wala silang makitang kapintasan sa isa't isa. Amen. Kaya kapag nababalot tayo ng kaluwalhatian po ng Diyos, hindi mo makikita ang kapintasan ng taong iyan. Sino man taong nakikita mo, hindi kapintasan na makikita mo sa kanya. Kahit may pagkukulang iyan, isa ang matatanaw mo kung ano yung maganda meron sa tao na yan na kinakailangan matulungan mo para lalong gumanda. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang nawala po't hinubad sa kanila yung kapangyarihan na ang lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig po na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao, nasa ilalim ng pamamahala ng lahat ng tao. Kaya kahit anong itawag ng tao sa lahat ng nilikha ng Diyos, yun ang magiging katawagan sa kanila. Yun ang kanilang magiging pangalan. Amen. Pangatlo po, yung kayamanan na wala sa kanila. Na dati, pwede silang pumitas ng puno, ng bunga, pero nung sila'y magkasala, kinakailangan na nila magpakahirap para kumita, para makakain. Amen? Lahat po yun, hinubad po yun sa kanila mga kapatid ng demonyo sa buhay ni Eva at Adan. Subalit paano ito naibalik? Paano ito nababalik? Matatanaw po natin na ang lahat ng hinubad ng demonyo
ay ibinabalik po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kung matatanaw natin yung alibughang anak. Yung alibughang anak, nung siya po ay lumayo sa piling ng kanyang ama, yung lahat ng taglay niyang kayamanan na ubos, parang hinubad sa kanya lahat po iyon. Amen. Nahubad po yun. Pero nung bumalik siya sa piling ng kanyang ama, lahat na nawala sa batang ito, ibinalik ng kanyang ama. Ang sabi, suutan ng magarang damit, suutan ng singsing, suutan ng panyapak, muling binihisan. Amen. Muling binihisan. Ano man ang inyong nararanasan dito sa Hong Kong na paghihirap, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, darating ang araw, bibihisan kayo ng Diyos. Amen. Amen. Yung hindi kayang ibigay ng tao sa mga paghihirap na inyong nararanasan, may Diyos na aalala niyan. May Diyos na magbibigay niyan sa bawat isa po sa inyo. Dito po, lahat po yun ay ibinalik ng Ama doon sa alibughang anak. At yan yung ating asahan. Amen. Sa ating Diyos. Lahat ng anumang pwedeng nawala sa atin, may Diyos na kayang magbalik niyan sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Dito minsan, ang sabi po dito ang tao na ito ay matino na. Nakadamit na siya. Minsan yung pananamit po natin ay, ang pamamaraan ng pamananamit po natin ay nakabatay din minsan sa ating pag-iisip. Ano? Yeah, minsan may badoy, may baday. Ano? Ayan. Na minsan inuugma din natin sa ating kalalagayan. Amen? At minsan yung ating pananamit, doon din nakatatanaw kung anong pagkatao mayroon po tayo. Di po ba? Minsan may mga tao na hindi halatang mahirap kasi kapag nanamit, hindi mo mahalatang mahirap. Amen. May mga tao naman na hindi mo mahalatang mayaman. Dahil minsan kapag sa pananamit nila, minsan ay hindi mo mahalatang mayaman, pero mayaman. Di po ba? May mga tao naman, mga kapatid, na binabatay. Minsan talaga mahirap talaga. Minsan kung anong katatayuan, makikita mo kung anong katatayuan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang nagiging bihis. Minsan may sexy kapag manamit, di po ba? Pero hindi naman sabi na kapag nanamit ay sexy po siya, ay para mang-akit. Di ba? Kundi minsan mga kapatid ay talagang gusto niya lang makita yung kanyang kaseksihan. Nasa puso naman ng tao pong iyon, yung kaseksihan na yan, kagandahan meron siya, hindi naman yan para sa lahat, kundi para lang kay Lord. Amen? May mga makikita mo yung kasuutan naman, makikita mo na parang, makikita mo ng kahinhina ng isang babae. Di po ba? Mahaba ang damit, na tila bagay balot na balot ang buong katawan. No? Pero minsan, huwag kang pakasiguro. Kaya minsan balot na balot kasi may tinatagong sawa. Minsan nakabalot, minsan nakapulupot yung ahas sa katawan. Kasi minsan may mga tato, minsan na kung ano-anong tato. Di po ba? May tatong ahas, nakapulupot yung ahas sa katawan. Minsan kaya lang ganun ka, minsan ang mga panonood kasi may iniingatan lang, may tinatago lang. Pero mga kapatid, minsan, hindi naman minsan nangangahulugan ganun kasuutan ng tao ay makikita po natin ay yun na rin yung talagang mayroon siya sa kalooban, di ba? May mga taong akala mo ang hihinhin, pero kapag may nagustuhan, isa lang iniisip, akin ka. Di po ba? Akin ka lang. Yan. Na sa atin po ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin ang Panginoong Jesus nung siya'y naririto, marami siyang mga tinutuligsa na mga tao na kung saan makikita niya na ang kasuutan ay para naghahayag ng kabanalan, pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nakikita niya kung anong mayroon sa puso ng tao. Amen. Nakikita niya kung ano mayroon sa puso ng bawat tao. Sa atin po ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, yung tao po na ito ngayon, na nakatayo sa ating Panginoong Kristo, nakaupo sa harapan ng Panginoong Kristo, matino na yung kanyang isip.
Amen. Amen. Matino na. Ang isang katinoan, isang palatandaan po yan, yung kanyang nagiging kasuutan. Yung kanyang nagiging bihis na. Amen. Amen. Kung tayo tatanungin ngayon, ano kayang taglay-taglay natin na kasuutan sa harapan ng Panginoon? Kasuutan kaya na kung saan ay nakakaakit para sa isang tao o isang kasuutan na nakakalugod sa paningin ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi nakatingin sa panlabas. Ang Panginoon nakatingin sa kalooban ng bawat tao. Amen. Na napakahalaga kapag tayo sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo, taglay natin yung nararapat na kasuutan. Amen. Amen. Ulitin ko po, hindi sa panlabas nakatingin ang Lord. Amen. Sa puso ng bawat tao. Amen. Na sa tuwing tayo haharap sa Kanya, anong bihis mayroon sa puso natin? Ang puso ba natin hubad sa kaningningan ng Diyos? Ang puso ba natin kapag tayo humaharap sa ating Panginoong Jesucristo, taglay-taglay ba natin yung kasuutan na nais ni Kristo para sa atin sa tuwing tayo haharap sa Kanya? Ang Lord ang nakakaalam ng lahat ng iyan. Na alam po natin, itong panahon na ito, na ginugunita natin itong panahon ng Kwaresma po, lahat po iyan ay dapat natin tanawin sa panahon na ito, mismo yung ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung bihis? Ano yung dapat hubarin? Ano yung dapat nating isuot? Amen. Nang ang ating taglay na kasuutan sa harapan ng Panginoong Jesucristo ay hindi kasuutan na para ang tao, amen, malugod sa atin, kundi mismo ang Diyos ang siyang malugod sa bawat isa po sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. At pakinggan po natin ang awitin pong ito. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan. Ang buhay mo sa atin, Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi nang mali, at hindi ka siya-siya sa may kapal. Noon ang nagkahari ay galing, ngayon ang kakapaling. Pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, ang baku-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Hubarin na natin yan. Ang harap na mamahalin, kung kailangan mong isalin, ang
ngayon ang naghahari sa atin ay pag-ibig na galing kay Jesus. Yan ang bihis meron ka. Kaya ang buhay mo ngayon ay nakalaan na para kay Kristo. Huwag mo na yan ilaan sa nakaraan. Kung ang buhay mo noon na hindi ka siya-siya sa Panginoong Hesus, huwag mo nang balikan. Ang buhay meron ka ngayon, ilaan mo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mo nang isuot yun dati. Huwag mo nang isuot iyon. Ang ganda ng bihis mo sa harapan ng Diyos ngayon. Kung dati hindi ka nagiging kasiya-siya sa Kanya, ngayon, kasiya-siya ka sa Panginoong Hesus sa taglay mong bihis. At habang taglay natin ang kasuotang iyan, iingatan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Patuloy niya tayong ilalagay sa Kanyang banal na kalinga. Ama naming nasa langit, salamat po. Salamat. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na kalumupo sa amin. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat sa paglilinis mo sa amin, Panginoong Hesukristo, sa taglay naming karumihan sa pamagitan ng banal mong dugo. Salamat, Panginoong Hesus, salamat. Salamat, Panginoon. Binago mo ang puso po namin. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Hesus. At patuloy dalangin namin, dakilang Diyos, na ang puso po nito ay lagi mong katagpuin. Yung kaningningan, mayroon ka, Panginoong Hesus, dalangin namin na siyang bumalot sa puso po namin. Na sa tuwing kami haharap po sa iyo, isang pusong kalulugod sa iyo, Diyos, ang aming taglay, ang aming maiaalay sa iyo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy po kami punuin, O Diyos, ng pag-ibig mo. Patuloy, dakilang El Shaddai, ang iyong kapangyarihan, Espiritu, ang banal mong Espiritong patuloy lumukob sa bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos. Ama, sa amin ngayon, pagkatok sa pintuan ng puso mo, para hilingin sa iyo ang aming mga pangangailangan, dalangin namin, dakilang El Shaddai, pagbuksan mo po kami at ipagkalob sa amin ang aming mga kahilingan. Taas po natin ang ating mga kahilingan sa Panginoong Hesus. At habang nakataas, panandalian tayong manahimik at hingin niyo sa Panginoong Hesus. Ibulong niyo po sa Kanya ang ibig niyong hilingan yon. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw ang anak ng kataas-taasan Diyos. Diyos kang makapangyarihan at magagawa mo ang lahat ng aming kahilingan. Inihiling ko, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Linisin mo kami sa anumang gawa ng kadiliman o ng demonyo, Diyos, sa buhay namin. Yung mga gawa niyang karamdaman sa katawan namin, dalangin namin, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pagpapalaya mo sa amin ngayon, sa lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang kinin mong kagalingan sa karamdaman, iyan, kapatid. Pinagagaling ka ng ating Panginoong Hesukristo ngayon din. Pinagaling ka ng ating Panginoong Hesukristo.
Dakilan Diyos ang mga tao ngayon na aming inilalapit sa iyo na may karamdaman, Ama, maging ang kanilang mga among pinaglilingkuran na may karamdaman, dalangin namin dakilang El Shaddai. Ang kagalingan ngayon ipagkaloob mo, Yahweh, sa mga amo na kanilang pinaglilingkuran, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, dakilang El Shaddai, abutin mo na yung pagpalang kamay at ngayon din, Ama, aming inaangkin ang pagpapagaling mo sa kanila, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Panginoong Jesus. Ang kinamin buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipinagkaloob mo na lahat ng aming kahilingan at ang biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po kayong pagpalain, samahan ng Diyos at pagtagumpayin sa lahat ng inyong gagawin. God bless po. Sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang ina, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang ina, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa kamagawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigas niya sa panganib sa umang nabitan. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan, paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ay 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uri paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayukat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong batanas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palangapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. See you next Wednesday. See you tomorrow sa lower hall. Thank you. Happy birthday.